Peter chapter 2, 2 Peter chapter 2, verse 1. Isa ka verse lang sa atong basahon. 2 Peter chapter 2, verse 1. And I do believe na nasiguro sa screen pod. Wala tong screen. Miss Ivy. Okay, 2 Peter chapter 2, verse 1. Ato na yung pagaduganon sa pagbasa. Nana mo? Okay, ready now? Read. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So, atong pag-isgutan karon sa atong Sunday school karon is bahin sa gitawag nga danger ahead. So, siguro nakakita na mo mga gitawag nga mga traffic signs or kanang mga signs and mga cautions. So, atong pag-isgutan, danger ahead. Magampo sa ta. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabundagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagapadayon nga maayos sa among kinabuhi. Lord God, nagpasalamat mi. This is our Thanksgiving Sunday na nagahimo ni Minio para sa pag-celebrate niyo sa all year nga ikaw maayo jud sa among kinabuhi. Di Father God, nagpasalamat sa admin nga ikaw naghatag na mong kadaugan nga makabot sa balay tigmanan para sa pagpaymayno sa mong pulong. Dear Father God, I claim myself nga wala dyan ko mahimo, Ginoo. I-bless ang Sunday School, Ginoo. I-bless imong katawhan, Ginoo. I-bless kami, Ginoo, sa ngalan ng Jesus. Amen. Please be seated. So siguro nakakita mo ka ng different kinds of warning signs sa may ani. High voltage. Asan nyo na makita? Isa-isa lang ay. Okay. High voltage. Sa asa mo makita, ana? Uban ana sa mga fence. Di ba? Pag sinabing high voltage, huwag yun ang hikapon. Kaya sigurado mo, kirig yun mo ana. Kanya, sulayin daw na ito, be. Di ba? Pero, danger. Subot pa sabot, ipahibalo na mo nga high voltage. Next. Caution, wet paint, do not touch. Pero ang mga Pinoy, hikapon yun, tanawan kung basa ba yun. Pag kayo nga na, ay basa nga, tanawan, naglisod na kagkuha noon. Giingnan nga caution. Di ba sa Jollibee na apoy caution yung yung pie? Caution hot feeling. Pero ang uban mo ba, feeling nila bugnaw na. Next. Kung di nyo na-gets, pasensya na kayo. Danger! Beware of dog! Tanyala, kuyawa ni dog. Pagtanaw sa dog, perting gamaya, chihuahua. Pero danger gyapon kay nga naman ang naari dito sa sulod na dito ang Doberman, sa pana German Shepherd, base na ay wild dogs dito. Pero na danger, no? Next. Caution, keep out. Kung say keep out, panalitan sa grass. Keep off the grass, pero dito jud mo agi sa grass. Nanay pathway dito gyapon sa grass. So gitagaan tag mga warnings, di ba? So sa atong gisgutan, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord Jesus, brought them and bring upon themselves swift destruction. What if kaha sa atong church na nakabutang yan, warning, beware of false prophets and teachers. Unsa kayo inyong bation? Unsa may bation ninyo? Siyempre yung kanina, high voltage, dili yun yung kapon. Bisag ka ng wet paint. Kani karon panalitan sa simbahan nato ba, pagsulod pa lang, Bible Baptist Church, tapos beware. Warning, beware of false teachers or prophets. O sa inyong bation? Wala lang, dead ma lang. So, natay gitawag nga, siguro mangutana mo, unsa kay buot pasabot anino? Ngano na may warning bahin sa false teachers. We all know, we have different kinds of sect or gitawag nga religion sa kalibutan garon. Di ba? Pero wala jud kay nakakita
sa simbahan nila na nakabutang ingon ani. Di ba no? Bakit kaya? Siyempre, kinsa naman may hugbutang false prophets and false teachers. So sa atong nabasa, mismong si Peter, nagpahibalo naghatag nagwarning. Gipasidaan na tanan nga, oy, timan ini. Naabagay false prophets, naapoy false teachers. Sa Old Testament na ay false prophets. Sa New Testament na ay false teachers. Karon na ay false Christ. Bisan asa. Di ba? Sa kalibutan, na ay murag dagway daw ni Jesus Christ na siya 2 million followers. Biro mo, 2 million. Kasagaran babayi. Sa Davao, ay nako, ewan ko na lang. Kilala niyo naman siguro siya. Nag-claim na siya na una kay appointed na Son of God. O nahuman na lang ang December 25, wa pa man lagi nahuman. Wala man lagi nahitabo nga ang papers daw nga signature niya last. Karon January naman. False prophets and teachers. Napay false Christ. Now, we must take heed. Usay take heed na to. We need to take heed about the danger ahead of false teachers. So false teacher, dili ni siya, false teacher, okay raman ni siya, kay magtudlo man ni siya. Timan ini, this is a warning for every one of us. So we Christian, masayod unta ta, nga ang false teacher, bisan asa. Dili lang sa lain nga religion, basin na asa dire. So kaya nga, Christian, you have your own Bible. Do you have your own Bible? O, taas nyo nga Bible nyo. Taas nyo yung Bible nyo. O hindi cellphone, Bible. Cellphone, hindi cellphone. Bible ang itaas. Ngano na atay kagalingon nga Bible para masayod sad mo nga among ibasa parehas ta. Kay naarabay mga religion karon nga di jud padadon ang member og Bible. Ang ilaharag yun ka nang gitawag nga head sa church. So here, we must take heed the danger. Una, kanang gitawag nga presence of false teachers. Naadyo'y presensya ni mga false teachers. So sa atong gibasa in 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets also among the people, even as there be also false teachers among you. Grabe, i-describe yun na ha. Mismong sa church na ay false teachers. Even though dili sila nagtudlo, pero naa sila ikikabahin nimo nga dili mao nga pagtulunan. Di ba? Kahit sabihin pa natin, even me myself, kung tanawin ninyo, basin false teacher ni si Brother Jolly. Kaya nga tanawin nato atong Bible. Dili kay magsaligra ka na naabitaw dana sa okay ra na siya. Naabitaw na siya diha. Tanawan niyo sa Bible, basi mamaya nagbuot-buot kog verse ba? Okay, tanawan ninyo sa Book of Hezekiah. Grabe kinadkad ninyo sa Bible. Asa man ang Book of Hezekiah? Walay Book of Hezekiah, oy. King na siya. Basi mangita mo ba? Natapay bad ka nang nasa New Testament, Old Testament. Hindi nyo rin alam kung nasa Old o New. Kinanglan masayod kita kay nganon, base makabalo nga false teacher nila na adere. Di ba? So, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. Una, naigitawag nga appearance sa mga false teachers. Kung saan ang appearance nila, dili ni siya kanang gitawag ang mga naisungay dayon, naiikog, o kanang murag hunaw-na nimo, yawaan ning tawhana, oy, murag ang kinabuhi, ingani, so forth. No. Tanawan ninyo, Paul writes that there were just lying teachers among God's people. Naadjud man, hindi ko po pwede i-pinpoint kung kinsa sila, kay wa man po ko nasayod. Basin mamaya, ako na de ito. Pero false teacher, timan inato. Sabi nila, mas maganda mag-trust sa sa Christian. Mas mag-trust mo sa Ginoo kaysa sa fellow ninyo. Di ba? So you must trust God. Yan ang pinakauna. So Paul earlier sounded the same warning or rapping about the appearance of false teachers in Acts chapter 20 verse 29. For I know this, that after my departing shall grievous wolves
enter in among you, not sparing the flock. Na ay mga grievous wolves. Basi mamaya ba, ingani, to tell you honestly, usahay, basta wala si Pastor Ray, murag naglakaw-lakaw ang uban. Kaya nga naman, wala bitaw si Pastor, okay ra malate. Dili man si Pastor ang atong Ginoo. Wala bitaw si Pastor Ray nga, okay ra man siguro, di ma-check si attendance si Ma'am Jima. Kaya kuyog man si Ma'am Jima, okay ra dito kasimba ron. Kaysa man yung ilagad sila Ma'am Jima? Tungod kay na attendance? Hindi nyo na kinahanglang attendance, kinahanglang attendance mo sa Ginoo. So, basin mamaya ba, yung mga tapa din nyo dana, muna yung false teachers ninyo. Okay ra dito magsimba ron, kaya wala sila. Kasi wala sila na ang Ginoo kanunay. Okay? So, na yung mga grievous wolves din, diwata na sayod. Pero na sila gitawag nga clothing of a sheep. Timanin na ninyo ha, kanang sabi nila, straw ka ba? Uy, sagot naman kayo, pambihira. Straw ka ba? Bakit? Yun ang tubag. Straw ka ba? Plastic ka na, sip-sip ka pa. Ganun ang mga wolves. I hope wala yun dito. Ayaw kasuko kung naigo ka ha. Kaya pare-pareha rata usahay plastic na, sip-sip pag yun. Pero dili ka mo sip-sip sa katawo, oy, dito ka sa Ginoo, mutras. No. Next. False teachers arises among within the church. False teachers misled God people with their lies. Nanay mga God's people dire, pero usahay, mas ganahan pa ta makigtabi sa atong kauban na adra karon. Ayaw paminawan ni si Jolly, oy, kay way ayo ng tawhana na, kay ilaw ko ng background ana. Di ba? Problemang malaki po 'yun. Pero may false prophets na ay mga lies, kaya gani false eh. Di ba? Unsay ka nang gitawag nga una, appearance sila, ikaduwa ka nang gitawag nga their denial. Their denial. Palihog ko. So their denial, kung tanawa mo nimo in 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord Jesus that bought them. Tanawa ni ha? Privily shall bring in damnable heresies. Mga marites ba? Kanang ano ana, di na tinuod. Kanang gitudlo niya, di wa gyud ay ayo gyud. Okay? And then denying the Lord that bought them. Even nga i-deny nila si Jesus Christ. Hindi Krito lang. Because they are secretly and deceptively introduce heretical teachings. Unsa nang heretical teachings? Kaugalingon nga opinion. Okay? Na ang may kagalingon nga opinion nga, dili oy mas maayo ing ani. Dili ing ana da mas nindot man ni siya kaysa ing ato. Maghatag mga opinions. So, Paul gives similar warning about the infiltration of false teachers into fellowship of believers. 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostle of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing in his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. So timan inato, usahay mga false teachers nga na diri sa simbahan, karon wa ko nasayod kung kinsa, di gyud na madugay. Mawa gyud na siya. Lalo na yung magtudlo, mangangin pag yun. Ang tanong kung panalitan ba, di na ita mangangin. Oy, kung imuha na lang na. Panalitan, dili ka gusto nga walihan og sala. Ay, pag dili ka gusto ganahag walihan sala, mawala gyud ka diri kay naman. We are teaching the word of God. Pag sinabing sala gyud na. Dili kay okay ra na magpakasala, brad. Wa bitaw nakakita. Bot na. Ang Ginoo nakakita sa kasing-kasing ka na to. Even though wa nimo nag-istorya, wala nimo nagilihok, ang kasing-kasing una-una nimo nabasa sa Ginoo.
Samot na nang itudlo pa nimo sa uban. So mga young people, timan inyo mga amigo-amiga. Base mamaya ang itudlo sa inyo, kahilayan na, dili na sa Bible. Base mo kayo nga, kining grupo na mo, sir, kining grupo na mo, brother, mga buutan ni. Kana na bang buutan? Basin sheep na siya, pero deep inside, the motive is wolves. I-study po ninyo ha, dili kay, kung di rin indot, kay mga gwapa, di rin na po ko. Pagkasunod na po, di rin na po ko, kay wala na ko ganahin nila. Basin ikaw ang wolves, ana. Ikaw ang gadala-dala, o ka nang gitawag nga problema. So, ang denial nila is denying the Lord Jesus Christ mismo sa ilahang kinabuhi. Therefore, in Galatians chapter 2, verse 4, and that because of false brethren unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, they might bring us into bondage. Okay. Usahay mga young people, mag-soul winning kayo. Tapos meron mga young people, luuyan yung mga baptismo. Mga tanap po ka, kaya nagpwesyong nga na luoy man, may nga, nangalagad mo yung sa Ginoo, di mo ka disko. Luuyag yun ninyo. Di mo makashort mga bayig mo, di mo makapakita sa inyong legs. Luoy kayo mo sa nga tanan. Unsay luoy, ana? O, i-spy out, rabata na nila. Kita po intawon nga murag nag-uulpot na, tuod no, di mi ka disko. Among papa, mama, tama ramela city sa gabi, uli na. That is for your own protection. Kung panalitan ba? Panalitan. Tugutan mo mga bayi mag-short adto sa simbahan. Makatarong kagwali? Or makatarong bagsimba inyong tapad? Basi ni imbis na, open your Bible. Diri naman ka naka-open. Ogoy, kaputi ba? Unsa ba? Di na mo ka-focus. Kaya mga ladies, you must wear a modest apparel. Dili po sa what ladies lang, pati po mga lalaki. Usahay, mga mas japors pa kayo mga lalaki magsuot, piting kayong pantalon, murag, labaw pa sa jogging pants nga. Tapos nakachinilas na di ay. Uy, adto mo sa simbahan, pagtarong tagsanina, oy! Kaya basin mamaya, yan na pala yung mga false prophets nga nagtula. Okay ra na magsimba dire. Ang kasing-kasing bitaw gitanaw sa Ginoo. Yes, ang kasing-kasing ang gitanaw sa Ginoo. Kung usay nasa kasing-kasing mo gawas. Kung gusto yun mo nga pangalagad sa Ginoo, taruntag sa nina. Dili lang kay Thanksgiving lang. Dili lang kay anniversary lang. Dili lang kung nai-events. Every Sunday, tarong yun sa nina. Dili kay mantinera na itong Ginoo. Kini man may maayo na ako. Jag. Wow, jag. Pero t-shirt, biya na. Jag, yun na. Pero t-shirt. Tapos, ang pantalon natin, pauso ang uban. Naigisi diri. Isiun po diri. Diba? So, kung tanawan ni mo, ang pulong sa Ginoo, di yun ni mo makakoy. So kung panalitan ng nga adik ko ganahan diya kay perminta man tag walihang kini dili maayo ni. Unsa may gusto nimo okay ni o kadautan nimo sige kadautan nimo ni ha kini mo na itudlo sa imo ganahan ka. Hello. Sunday school pa po to. Ay mo kasuko na ako ha. I'm just telling the truth from the word of God. Okay. The doctrines of false teachers are their own heretical opinions. So sa heretical opinions, kanang gitawag nga opinions nga contrary sa Bible teaching. As their heart, ang teaching nila denial of the redemptive work of Jesus Christ. So saan ang redemptive work of Jesus Christ? Si Jesus Christ ramang gyud ang makaluwas. Pero usahay magduha-duha pang uban. Tuol ba nga maluwas pag yun ang tao pinagira sa pagtuo? Ingon ragi nila, kay naay nag-ingon ako bahin sa James. Kani nag-discuss may bahin sa James. Kanang James, gisulat na sa James sa mga katawhan. Sa mga tinuod nga luwas nga kung ikaw luwas na makita gyud ang gitawag nga good works kanimo. Dili kay aron maluwas na kay good works sayop na.
Kung unsay nasa kasing-kasing nimo, unsay kasing-kasing si Jesus Christ, luwas nako. Mugawas gyud ang good works kanato. Pero mo angkot nga ako na anak ko Jesus Christ, pero ang kinabuhi nimo hiwi man hantud karon. Naagyapon ka sa bisyo. Kusog gyapon ka motibad sa imong mama ug papa. Ako ra hinayon aron di sakitan mga young people. Di ba? Usay mga mangutana, dong dili ko ganahan ana. O motibad na jud ka sa ginikanan nimo. Ay mo kasuko, ha? Unsay denial sa mga false prophets or false teachers, intellectual and practical. Unsa na intellectual, practical? They deny that the Lord Jesus Christ what they believe and by the way they live. Dili jud sila moto nga si Jesus Christ maluwas kay nga naman sa ilahang kinabuhi san makita nimo nga sila dili luwas. Usahay makaingon ta nga this is just nagstorya ra may bahin sa isa sa mga men. Makupangutan na ta, katubrad ba? Ako na lang naulaw. Ano naulaw man ka? Grabe mo, suyop og sigarilyo. Unta, gisuyop na nimo tanan, gihit-hit. Gitaon na po nimo pati yung niya, filter. Aron di makitaan sa uban. Mura kag tambutso. Asa na mo nakitaan? Dito sa layo. Kaya nga naman, maulaw da siya sa sulod. Naulaw pa ka. Nga nakitaan mangyapon ka. Ang Kristohanon pa'y nakakita, uy, nagsigarilyo man si brother. Siya na iniulaw, siya nilakaw. Ako na ako isa ka young people, nakitaan yun ako. Gamit ako mga mata. Ugwa ko na ulaw niya. I hope nga kung naapamang kadiri, gipanawagan, maulaw ka sa Ginoo, oy, dili nako. Grabe pagkakita sa ako, gitulon pati aso. Kinsa may gikaulawan nimo, ako ang Ginoo. Mas maulaw ka sa Ginoo, oy, ako tao ra man ko. Basin isa ka sa mga false teacher nga, okay ra mo sigarilyo, Brad. Dili gyud okay. Dili gyud okay. Dili gyud okay. Many. Si Jesus Christ nga ni mismo ni anhid diri sa kalibutan to minister. Dili kay para alagaron. Siya mismo nang alagad. So, kung tanawan ni mo, dinay gyapon sila nga si Jesus Christ, di na makaluwas. Oh, tanawa, to give His life a ransom for many. Di nilang iisa. So, gano, i-deny pa man sa uban. Take a look at your Bible. Read it. Next, 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6. For there is one God. We all know that there is one God, one mediator between God and men. God and men. The man, Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. Si Jesus Christ ragyod makaluwas. Siya ragoy nagbayad sa atong mga sala. Wa nagoy lain. Dili ang religion. So I hope maka-distinguish mo ba? Si Jesus Christ. Tapos ang uban mga dili si Jesus Christ kinahanglan pa ning good works. False prophets, false teachers na siya. Maka-discern mo ana, makabalo mo ana. Usahay kay kaya nagstorya ninyo, dato siguro nagstorya ninyo, buutan siguro nagstorya ninyo nga, Brad, dili ba makalawas si Jesus Christ lang, kinahanglan pa maapil ka sa among simbahan, kinahanglan sundon pa nimo ning pila ka session o pila baka na kinahanglan napakay sakramento, napakay kung ano-ano. Hindi mo na kinahanglan only Jesus Christ. Wa na ilain. Aron kita maluwas. Naba mo'y Bible? Naba mo'y Bible? Ipakita ninyo unsa po'y nasa Bible. Usahay manggo di nato mapakita kay natay Bible. Pero kada Sunday anaon pa, ato akong Bible. Ato akong Bible pagkakita. Nga naman, giabog na atong Bible. Usahay, mas mahal pa atong cellphone kaysa sa Bible. Mautang pa ang cellphone. 7,000, 10,000. Ang Bible, nara siguro 700, 800. Dili magud por, kay gustog libre. Ay mo kasuko, ha? Okay raman na mo yung cellphone. Wala akong pakialam sa inyong cellphone. Kamubita mo bayad, ana. Pero dili mo kabayad sa gibuhat ni Jesus Christ sa atong kinabuhi.
nga kita luwason niya. Ha? Base mga bantay radyo ka serjal. Ay, dili ko magbantay ninyo, di man ko security guard. Next, ang kamatayan ni Jesus Christ mo gitawag nga nagluwas ka nato. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, for as much as you know that you were redeemed, you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as the lamb without blemish and without spot. Si Jesus Christ lagi nagkaluwas nato, nagluwas ka nato. Wa nagwilain, dili ka nang gitawag nga tradition sa mga amahan nato sa una pa, mga kalululuhan. Walay tradition na kaluwas. So, base mo kayo pa mga, unsay among namatan, mo di among pakamatyan. Kung sayop imong namatan, magpakamatay ka na. Kung sayop na dahil ng inyong mga gihimo sa una, magpadayon na ka na. Ang uban kaya nga niya, magpadayon gyapon mig kahubog. Nga naman, episodos 8 pastor. Sa grasya na luwas. Sa grasya sa Ginoo, unta di na ka mahubog. Gamiton pag yun imong pulong sa Ginoo, grasya maluwas. Di na ka mahubog, oy. Saan man na ipagkabulong, nahubog lagi mig serjal. Aba, there's always eyes and ears everywhere. Usahay gani, dili pa baptista mo storya na mo. Sir, di ba kauban man mo ato? Lami i-deny, oy. Di ba kauban man mo ato niya? Ha? Asa? Katuay, di ba? Katong baptist man to siya, di ba? Baptist man po ka. Lami jigon, wa, jud ni, di jud ko kailana. Karong kay makitaan man yun sa simbahan. Usahay ka ng atong gihimo nga dili mayo tapos nalagyan po sa simbahan, mura kag false teacher. Nga nagtudlo ka, dili siguro ka nagstorya, pero imong ibuhat, nako, labaw pa sa pagtudlo. So I hope inyo makuha niya. False teachers deny the amount of exposure of falseness of the fundamental doctrine of Christ died for their sins. And now, since nagtudlo siya kanato na ang false teacher na wata na sayod kung naabadiri or what, ang distraction sa mga false teacher maabot yun. 2 Peter chapter 2 verse 1 sa kinalas praise diya, and bring upon themselves swift destruction. Nagigitawag na distraction. Maabot yun ni sa mga false teachers. Timan ini, maabot yun ni siya. So the outcome, ultimate destination, the false teacher in Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstones, which is the second death. Tanawa ha? Siyempre, pag sinabing false teachers, liars, yun na siya. Di ba? And unbelieving, dili mo tuon. Dili mo tuon sa gihimo ni Jesus Christ. So, nasa part na jud gidawag nga kini ang iyahang distraction. Now, a saved person can never lose his salvation and will follow Christ. Akong otruhon, a saved person can never lose his salvation and will follow Christ. Kitang mga Kristiyano, hindi nilang taon-ta nga naluwas ta, and then after that, yun na yun? Hindi. Dapat mo follow ta ni Jesus Christ. Unsa nga pamaagi? By ministering, kung unsay mahimo nato pang manglagad sa Ginoo. Dili kay, naluwas na ko, diri lang ko, simba uli. Nakahimuon para sa Ginoo. Na-satisfy ba mo mga Christians nga igora mo na lawas and then after that you're doing nothing for God? Kung banalitan ang Ginoo mo ingon ka kaning si Jolly na since nga luwas ni February 15, 2004, wag yun ni gihimo kanato paita po na oy. Karon kay ang uban wa man nasayod kung kano sa naluwas. Masayod ba yun nga
Kano sa tanaluwas? Right? Kung wala pa mo'y date, ay pangita na mo oy. Dili ra ba makaluwas ang baptis? Ang makaluwas, pagdawat rejud ni Jesus Christ. So, timan niyo ang distraction na. So, tanawa, a saved person can never lose his salvation and will follow Christ. John chapter 10, verse 28 to 29. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my hand. Ang Ginoo naghatag sa atong kaluwasan, dili kita ang nagbuhat. Gihatag na sa Ginoo. Now, the deception of God's people. Mailad gyud yapon ang mga katawhan sa Ginoo. Yes, dana sa pulong sa Ginoo. Kaya sana, para di mo mailad, pangita mong pamagi nga mo grow kita by the grace of God sa atong Christian life. Dili lang ka igo ra ka naluwas and then after that, wala na. No, we must grow. Deception of God's people. 2 Peter chapter 2 verse 2 and 3, and many shall follow their pernicious ways, by the reason of whom the way of truth shall be evil spoken of, and through covetousness shall they with vain words make merchandise of you, whose judgment now for a long time lingereth not, and their damnation slumbereth. Tanawa niya, Christian, naabiyag yung mailad nato karon. Wa ko nasayod kung kinsa. Pero I hope dili kapil ana. Kinahanglan masayod jud ka sa pulong sa Ginoo. Unsay may mailad na kay nga naman nasila kita mga pernicious ways, by which the reason of whom the way the truth shall be spoken of. Kananawan nimo, Peter used 3 examples of divine judge. Sa mga pernicious ways, nga naman nga nakama sila nailad gihapon ang mga God's people, nga naman may nailad gihapon sa simbahan. False teachers become popular with many followers who embrace their heretical options. Their doctrine of denial are infectious. Makatakot ba yun eh? Timan-in ninyo inyong mga kauban. Bisan pa ka ng mga nag-share ninyo. Timan-in kung naba sa pulong sa Ginoo wala. Kaya nga naman, makatakot ni siya. John writes that the world listens to them. Maminaw biyag yun ni sila. Kaya nga maminaw pa man. 1 John chapter 4 verse 5. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. Siyempre, kung panalitan yung mga false teachers, mustorya sa kalibutan, maminaw yun ang mga taga-kalibutan, kay taga-kalibutan man na nagstorya. Di ba? Their converts adapt the false teacher's shameful manner. Their converts adapt the false teacher's shameful manner in 2 Peter chapter 2 verse 2. And many shall follow their pernicious ways. Unsa ng pernicious? Wicked, deadly, bad, or harmful ways, by the reason by whom the way, the truth, shall be evil spoken of. Okay. Na ako example ani. So, limited na itong time. Na-example ay nangutana. Brother, sa'yo, bagyan na mahimo kang bayot o mahimo kang bakla or silahis ba? O, sige, nga na. It is wrong ba? Yes, it is wrong. Pero ang uban mga false teachers, mangita pa sa verse, mangitag pag-verse para matakluban ang ilahang pagkabayot, ilahang pagkasilahis o unsa man. Mag-quote sila, Jeremiah 13 verse 23. Can a Ethiopian change his skin, nor the leopard his spots? Kanya makausap ba di ay ang Ethiopian sa iyang kolor? So siyempre, kung bayot ko, no, it's wrong. Ngano gamiton man imo ning nga verse? Siyempre, Ethiopian, gihimo siyang itom gyud na siya. Ang leopard, naadyo na spot. Kita, gihimo ta sa Ginoo, bayi og laki, walay bayot. This is the truth. Ngano i-justify mga gihimo man sa Ginoo ang tanang tawo sa apilang bayot. Walay bayot gihimo ang Ginoo. Si Adam ug si Steve ba? Hindi, si Eve. Walay Steve. Steve, iro man to nilang pastor. Adam and Eve. Asa man ta mangita ana? Genesis chapter 1 verse 27, male and female ang gihimo. Wa nay lain. Walay bayot ana.
Kaya gani, walay tunga-tunga. Pili gyud ka, sakto og dili. Sasakto gyud ka. Okay po ba? Base masuko na muna ako ha. This is the word of God. Base mangutan mo, last niya, 1 Corinthians chapter 9, wala na ako nag-i-appel. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate. Unsa man effeminate? Womanish, unmanly, having feminine qualities typically of a man. Big sabihin kung lalaki ka tapos gumaganyan ka, ay delikado. Hindi na iya sa Ginoo. Wa ko nagstorya ani tungod kay laki ko. Nagstorya ka ni muna'y nasa bulong sa Ginoo. Sabihin natin, grabe suko day ka sa mga bayot. Wa ko nasuko sa mga bayot. Nasuko ako sa ilang pamagi. Nga na magbayot man sila nga iya man sila sa Ginoo unta, nga laki sila. Suko mo? Ayaw mo kasuko na ako ay padayon natin next Sunday. So let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat sa nagpa-remind ka mo sa mong Sunday School nga na danger ahead sa mga false prophets, Ginoo. Dear Father God, nagapray mi sa among pagpadayon sa mga Thanksgiving karong nga Sunday. Ikaw magadag kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen. Break 5 minutes.